Hello po sa lahat. For today's recipe ay magbibig po tayo ng Spanish bread. So una, gagawa lang po tayo ng filling or palaman. I-combine lang natin dito ang breadcrumbs. Lagyan natin ng butter, melted butter. Haluin. Once nahalo na natin ito ng maayos ay atin itong lulutuin in a low to medium heat. So ilagay natin dito ang breadcrumbs. Na hinalo na natin dito ang butter. So maglagay ng brown sugar, kunting asin, flour. Itong flour ay combine ng ating filling. Then maglagay rin tayo ng gatas or tubig. Then i-on natin ang stove. Dagdagan nyo ng gatas kung kailangan. Then haluin natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at ganito na yung itsura. Then para sa akin, I decided na mag-add ng cinnamon kasi napakabango kasi guys, brown sugar ang gamit natin dito. So it's really good to combine with cinnamon. So once ganito na yung itsura ay isit aside na natin, palamigin. So pwede nyo itong gawin in advance para diretso-diretso na kayo. So next step, gagawa tayo ng dough. Lukewarm milk, mga 3/4 cup. So titira ako ng mga 2 tablespoon para pang brush natin mamaya. So total ng gatas gaya is 1 cup pero 3/4 cup lang ang nilagay ko dito. So ilagay ang asukal at tunawin. Dinilagay na rin natin ang ating yeast. Haluin. At hintayin natin ito na mag-activate for about 5 to 10 minutes. So malalaman nyo niyan pag nag-activate na kasi may lumulutang na ganito yung itsura. So dahan-dahan siyang mag-occupied sa ibabaw ng milk. So once na-activate na, ilagay na natin ang salt. So coarse salt ang gamit ko dito kaya nilagay ko dito at tunawin ko muna. Kasi naubusan ako ng fine salt. Saka ko na ilagay ang all-purpose flour. Then maglagay ng isang itlog. Haluin natin ito. Pwede nyo siyang i-knead manually pero sa akin, gumamit ako ng stand mixer. Mag-start tayo sa low speed until sa dagdagan natin ang ating speed. Pag na-combine na ng ganito, saka ko na ilalagay ang ating butter, soft butter or room temperature. Mga 3 tablespoon. Then inid natin again ito for about hanggang sa hanggang sa smooth na yung kanyang texture ng ating dough. Doon ako bumabase sa ating texture. Hayaan natin tong butter na ma-absorb ng dough. Malalaman nyo yan kasi parang elastic na yung dough natin at saka makinis tingnan. Tingnan natin. Tingnan nyo guys. So this is good. Sticky siya na hindi masyadong sticky. So kailangan nyo lang maglagay ng kunting grease sa ating kamay. Kunti lang. Ako hindi na ako naglagay kaya medyo may dumikit ng kunti. Ayan. So dapat ganito ang itsura ng ating dough para maganda ang resulta ng ating tinapay. So lagyan lang natin ng kunting olive oil or pwede namang butter. Kailangan i-brush nyo yung bowl. Takpan natin ito and we're going to rest until na almost double yung size niya. Kailangan sa warm temperature or room temperature. So once ganito na guys, deflate na natin ang ating dough. At saka ready to roll. So hatiin lang natin ito. So i-roll ko lang siya ng isahan na parang yung parang log. Kailangan pantay. Ayan, pantay natin yan. Dinhatiin natin sa dalawa. Then set aside natin yung isa. At kailangan takpan nyo siya guys para hindi siya maging dry. So ito naman ay i-roll ko again
Dinhatiin ko again sa ganito. Ayan, para makita nyo. Ganito lang. Para tansyahan na to guys, wala nang timbang-timbang. Pag ganito yung gawin nyo. Ma-estimate nyo kasi, ayan. So, sa reseping ito, nakakagawa ako ng 16 pieces. So, i-roll lang natin ito into round ball size or round ball size. Ayan. So, next step guys ay gagamit tayo ng rolling pin. I-dust nyo lang siya ng flour para hindi didikit ang ating dough. Then, i-shape nyo lang siya ng triangular shape. Then, ilagay natin yung palaman sa gitna, filling yan. Huwag nyo masyadong damihan. Tamtaman lang siya. Then, i-roll nyo siya away from you. Tarot. Ayan. So, I promise you guys, this bread is really nice, smells good, at saka masarap. Kailangan subukan nyo lang. Madali lang to, basta ma-try nyo na. So, pagkatapos ay gawin nyo lahat sa same process, then i-rest natin for about 15 minutes. Then, now, i-brush ko na siya ng ating milk na natira. I-brush natin lahat. So, dapat at this time, naka-preheat na yung oven nyo. At saka yung baking pan mo ay naka-prepare na. Then, i-roll natin siya sa breadcrumbs. Then, kailangan 2 inches apart para hindi didikit pag-bake. I-bake natin ito for 15 to 20 minutes. So, depende yan. So, 350 Fahrenheit. At kailangan preheated. So, ito na nga guys. Medyo mainit pa to. Ipapakita ko lang sa inyo. Kaya, ayan, dahan-dahan ko na siyang ipapakita. Malambot yung dough natin. Masarap yung palaman. At nakakatakam. It's really good na parisa natin ito ng soft drinks. At saka kape or tea. That's it for today guys. Sana nagustuhan nyo ang reseping ito. Thank you for watching. Bye!